So for today's video vlog nga mga kaalpa, no, nag-order nga pala tayo sa Shopee ng center stand tsaka side stand na Salaya na pure stainless. So bale set na to mga kaalpa at plug and play na lang dito sa Honda Click 125 version 3 natin. So yung pang Honda Click B2 kasi 6 o'clock yung butas niya dun sa may side stand. Dun sa version 3 naman 5 o'clock. Pero i-double check natin kung tama yung naibigay na parcel sa atin ng seller. So nabili ko ito ng worth 2,500 plus pesos. So sa Shopee lang ito. Kung gusto ninyong mag-order, iwan ko yung link dyan sa baba, sa pin comment at dyan sa description box para pagka gusto ninyong umorder ay rekta Shopee na po kayo. So kapag ka-umorder kayo mga kaalpa, ito po yung darating. So ito yung parcel natin. So may nakalagay dito, handle with care, fragile, thank you. Tapos nakabalot ng bubble wrap yan. Syempre mag-unboxing din tayo. So hindi ko pa to nabubuksan mga kalpa, ngayon pa lang. Ayan, ituturo ko rin sa inyo kung paano siya install dito sa mga motor natin. At kung bago ka pa lang sa aking munting channel at ngayon ka pa lang napadpad, huwag mo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kang ma-notify at lagi kang updated. At simulan na natin. So yun mga kalpa, simulan na natin mag-unboxing. So dito nga mga kalpa, na-unboxing na natin siya. So ito siya mga kalpa. May nakalagay dito na Salaya. Ayan. Tapos ito yung center stand. So bali may kasama na rin siyang goma rito sa may kanya sa left side. Ayan. So kapag tinatanggal nyo kasi siya sa pagka center stand, ito yung tatama dun sa may kwan natin. Basta stopper to. Tapos meron na rin pala siyang ehe. Ayan. So ganito yung itsura niya. Ayan mga kalpa, napakaganda, stainless na rin. Ganda ng pagkaka-weld nila, no. Ayan. Tapos ang wala lang dito yung lock niya, yung parang alambre. So kukunin na lang natin yung sa stock natin. Tapos ito naman yung sa side stand. So bale Takagawa yung brand niya mga kalpa. So ito yung sa center stand, yung spring niya. Tapos ito yung sa side stand. And then ito yung sa sensor. So yan na, ikakabit na rin natin itong mga kalpa. So ang kagandahan dito sa side stand, ito yung sinasabi ko, ito pang B2 kasi ito, yung sa 6 o'clock na butas. Tapos ito pang B3. Ayan. So goods na goods, galing nung gumawa. So ang ganda rin nung bolts, CNC na rin na concave. Ayan, install na natin itong mga kalpa. So dito nga mga kalpa, tatanggalin muna natin itong side stand natin. So una nating tatanggalin dito yung spring. So papalitan na rin natin yan. So gamit lang kayo ng flat screw o kaya ng tali para hilahin nyo to, para mabibinat siya, tapos matatanggal siya dito. So ito lang yung ginamit natin, yung stock na flat screw tsaka plies pang suporta. So natanggal na natin yung spring. Ito namang tornilyo. So gamit na lang din kayo ng nut dito, ng open wrench dito para makontra natin doon. So ito pala yung mga ginagamit nating tools, no. So kinukumpleto ko na rin. Ito yung gamit ko, Makita na peke. So pwede na to pang kalaglang din. Tapos plyman. Ang kagandahan dito sa plyman, yung socket nya pwede dito sa Makita. So yung mga bala kasi nito digis ang pinaka maliit. So dito kasi may 8. So 8 kasi to.
So ito yung gagamitin natin, 8 na wrench, tapos 14 na pangkwan dito. Tawag dito kasi luluwagan natin to pang kontra. So ito mga kaalpa, natanggalan natin siya. Ito po yung sa kwan natin, stock na tornilyo. So tanggalin na natin siya. Ito yung sa sensor. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaalpa. Sa B3 dito po yung butas niya 5 o'clock. B2 dito 6 o'clock. So ito tatanggalin din natin ito, no. So bale size 14 po siya. Ayan. So gamit ulit tayo ng pang kontra. Pid po kayo. Ayan, natanggalan natin yung bolt dito. Tapos ito po yung sa nut nya. Ayan. So ito siya mga kaalpa. Ayan, bali tatlo siya. So ito yung sa sensor, tapos yung sa pinagkakapitan nya, and then ito naman. So dito mga kaalpa, matatanggal na natin yung side stand natin. So kunin na natin yung pangpalit natin. Ayan. Napakaganda mga kaalpa. Ayan. So ulitin ko, pwede siya sa B2 tsaka B3. Ayan, napakaganda. Galing ng pagkakagawa. Pwede sa B2 tsaka B3. So dito nga mga kaalpa, kapag nagkamali kayo ng bili ng butas, ito yung sinasabi ko. So ito kasi yung sa sensor, and dyan po kasi siya nakatapat. Tapos ito yung sa butas nya. Ayan, so dito siya nakatapat. Hindi siya pwedeng nakapaganyan. So wala na pong paghahawakan yung holder ng sensor. So ganyan siya mga kaalpa. Ayaw Kaya pang ganito talaga siya. Nakadesign siya talaga na ganyan. So dito mga kaalpa, may mali sa bolt na binigay sa atin. So ito, kapag magdi-delete kayo ng sensor dito sa side stand, pwede siya. Ayan, ganyan siya mga kaalpa. Kaso pangit, no? So ang suggestion ko sa inyo, ibabalik natin itong stock bolts and nut nya. So ibabalik natin itong mga kaalpa. So kailangan kasi natin kapag kasi side stand namamatay. So tignan ninyo mga kaalpa, kapag nilagay natin itong sensor, ayan. So wala rin, hindi rin pumapasok yung sensor natin dito yung sa butas nya. Tsaka hindi rin pwede yung pinaka lock natin dito, yung tornilyo, kasi wala namang thread itong CNC na binigay sa atin. So kakalagin ko ulit tong CNC bolts, ibabalik natin itong stock bolts natin. So sana nakakuha kayo ng idea mga kaalpa. So ulitin ko mga kaalpa, ayan, para di kayo malito. Una yung isasalpak dito yung side stand natin, tapos itong tornilyo. So ipasok na natin siya dyan. So kahit hindi nyo na kailangan yung nut dito, tapos ipasok na natin itong mga kaalpa. Ayan, saktong sakto lang siya di ba? Ipapasok natin yung sensor natin dun sa may butas. And then after nyan mga kaalpa, ilalagay na natin itong maliit na tornilyo para ilalak natin siya dito. Ayan. So gamit ulit tayo ng 8. Ayan, okay na mga kaalpa. So try natin paganahin. So pag binaba ko to, dapat mamamatay. Ayan, all goods mga kaalpa. Ang ibabalik na lang natin dito yung spring na kasama nya. Ayan, para hindi kayo malito, kunin nyo yung side stand na spring ninyo,
Ayan. So, dalawa kasi yan. Yung isang maliit, dun siya sa center stand natin. So, dito natin siya ilalagay. So, dito naman sa spring mga kaalpa, so, ito yung tamang paglagay, no? So, itong hook na to, dito siya. Tapos, itong hook na to, dito nyo siya ipapasok. Ayan, may bakal dito. Ayan, dyan nyo siya ipapasok mga kaalpa. Huwag dito mga kaalpa, kasi masisira yung sensor nyo dyan. Dun sa isang bakal. Ayan, pinapakita ko lahat ng mga detalye para hindi kayo mahirapan mag kabit. So dito nga mga kalpa, nakabit na natin yung side stand natin. So ayan, napakaganda oh. Ayos, panalo. So dito na tayo sa pinakamahirap na part mga kalpa, ang pagtatanggal ng center stand. So dito mga kalpa, bago kayo magtanggal ng center stand, kailangan hapon pa lang, tapos kinabukasan nakababad na siya ng WD-40. So hindi kasi natin alam kung stack up center stand na to. Mahirap po kapag stack up center stand yung tatanggalin natin, pwedeng mabasag yung makina. So dito muna tayo sa gilid mga kalpa, tatanggalin muna natin yung lock dito, yung parang alambre mga kalpa. So yung iba tinatanggal nila itong tambutso. So tayo hindi na natin tatanggalin. So dito mga kalpa, natanggalan natin yung lock pin nya. Ayan. So di lang makita sa camera natin. So ito, tatanggalin na rin natin yung washer dito. Sana nakikita ninyo. Ayan. Malapit na. So ito yung washer nya mga kalpa. Tapos try natin pukpukin kung gumagalaw siya. So pag ayaw niyang gumalaw mga kalpa, ayaw niyang umusog doon, tatanggalin muna natin yung spring. Pero pinukpok ko sa mga kalpa, gumagalaw naman yung ehe. Ayan oh, gumagalaw siya oh. Ibig sabihin hindi pa siya stack up. So dito nga mga kalpa, natanggalan natin yung spring no. So suggestion ko lang sa inyo, gamit lang kayo ng mahabang screwdriver. Ayan, para madali. Tapos pupukpukin na natin yung ehe. So dito nga mga kalpa, natanggalan natin yung lock nya no, yung lock washer tsaka yung pin. So pati yung spring natanggal na rin natin. So kung mapapansin niyo, gumagalaw-galaw yung ehe natin. Ayan, pakita ko lang kung nakikita siya. Hindi na kasi natin tinanggal tong tambutso para less na yung ayun oh, kinamay ko lang oh. Oh, di ba? Natulak na kaagad. Kasi binabad natin siya ng WD-40. So pakita ko lang ulit. Nga, tulak mo nga mong yung ehe. Yung ehe dito. Ayan, okay na ka na. Ayan oh. O di ba? O ayan oh. Tinutulak lang siya. So ayan, natanggalin na natin yung ehe. Hawakan mo nga tong center stand mo. Ayan, tanggalin natin. Ayun, tanggal na. Ayan o, puro WD-40 siya mga kalpa. Sige, ilahin mo yung ehe. Ge, ilahin mo. Ge. Ge lang, ge. Ayun, tanggal na. Napaka basic mga kalpa oh. Ayan. So binabad lang natin ng WD-40. Ayan. So yung iba kasi kapag hindi nila matanggal mga kalpa, sinisira na nila itong center stand. Explain ko sa inyo kung paano. So ito kasi pag nag-stack up siya,
ang ginagawa ng mga mekaniko, binabarena nila yung gitna. Yan yung gitna dito. Tapos ito kasing ehe, 'di ba nakapasok yan, nakapag-end ganyan, tama. Ito siya. Nakaganyan, 'di ba? So binabarena nila dito. Kasi ito stack up na yan. Kaya nag-stack up kasi puno na ng kalawang. Pagka hindi nyo kasi ginagamit or na bababad siya sa tubig tapos naulanan, so nagre-react kasi yung metal dyan. Ang ginagawa nila rito, binabarena nila to, itong gitna. Tapos pinupusit-sitan nila ng WD-40 kasi itong mga kalpa yung sekreto dyan. Punasan ko lang para makita natin. Ito kasing part na to, ayan o, medyo manipis yung dito sa gitna. Pag kinapa nyo yan, dito medyo makapal na. Magaling din ng Honda tsaka magaling din ng mga mekaniko. Ayan, so pag ibabalik natin yung stock natin or yung stainless, so mas prepare ko na ito pa rin yung eheng gagamitin natin mga kalpa kasi stock to, mas matibay. So yan, para pumasok yung WD-40 pag binarena nila rito. So yung WD-40 kakalat yan dito pati dito. Kaya yung iba binababad muna nila, no. So ito tanggal na. Ganun lang ka basic mga kalpa. So ito na lang din siguro yung ilalagay natin, hindi na yung stock, para hindi siya prone sa kalawang. So ito diretso naman ito compare natin dun sa stock mga kalpa. Ayan. So ito na lang din siguro yung ilalagay natin para mas maganda, hindi siya madaling mag-stack up. So ito yung salaya mga kalpa. Ayan. So ganyan lang din natin siya install. So kanina kasi kalpa wala tayong kasama. Ayan, may kasama na tayo yung pinsan natin. So ito, gamit kayo ng high temp na grasa. So ito low temp lang to. Alam ko yung kulay blue, yun yung high temp So kaya tayo gagamit ng grasa para dito. So papalamanan natin siya. Ayan. Damihan nyo na, huwag kayong nagtitipid sa grasa. So dadamihan na natin yan mga kalpa. So ipapalibot lang natin yan. Kung sa tinapay may palaman, dito din. Ayan, tapos okay na. Sasalpak na natin to. Ayan, yung excess tanggalin natin para hindi ganong madumi. So dun pala nakalimutan ko maglagay ng grasa, mamaya tatanggalin ko. Lalagyan ulit natin ng grasa yan. So ipapasok muna natin dito para kumalat sa loob. Ayan. Ayan, matatanggal yung mga sobra-sobra dyan, mga palaman. Solid. O, diba? Ayan, punasan na natin yung sobra-sobra. Huwag kayong nagtitipid sa grasa, mura lang yan. Ayan, punasan lang natin yung sobra-sobra. Tsaka natin tanggalin kasi meron na yan sa loob. Ngayon, ito muna yung ilalagay natin, yung center stand. Tapos yung ehe. Okay. Yan. Okay na. Lang. So dito nga mga kalpa, nakabit na natin siya, yung ehe. Ngayon yung lock washer naman, yung kanina. Ito siya. Tapos yung pin, yun yung gagamitin natin, yung dati pa rin. So dito nga mga kalpa, ikakabit na natin itong lock nya, yung washer tsaka yung pin. So dito nga mga kalpa, nakabit na natin yung lock washer tsaka yung pin nya. Ayan nyo. Tapos ibubuka na lang natin yung pin. Gamit na lang tayo ng flat screw. Sana nakikita nyo dyan sa video natin.
Kasi hindi ko na tinanggal yung pipe eh. Pwede naman ninyong makabit to nang di tinatanggal yung pipe. So dito nalock na natin yung pin nya. Ginaya lang din natin yung style ng Honda. Ayan, parang ribbon lang din mga kaalpa. Nalock na natin siya. Okay na. Tapos yung pagkabit na lang din ng spring. So dito nga mga kaalpa, nakabit na natin yung center stand tsaka yung ehe, no. So bibigyan ko lang din kayo ng guide para hindi kayo malito tsaka hindi kayo kalagkabit, no. So lahat ng mga sikreto na dapat hindi dapat sasabihin ko mga kaalpa, no, para pag nag DIY kayo hindi kayo mahirapan. Subscribe lang yung hiningi ko sa inyo mga kaalpa. So ito, nakita nyo itong hook dito, ayan, dapat nakataas yan, saka dapat yung butas dito papasok siya dito sa lock nya. And then bigyan ko kayo ng tips, picturean nyo muna bago ninyo kalagin para alam nyo yung posisyon ng spring. So yung spring natin, so ayan siya, bali pa letter S lang din. So dito siya, tapos dito na siya malalagay, no, sa bracket nya dito. Ayan. So gamit lang din kayo ng Philip positive o kaya negative. So ito, bibinatin na natin siya. So una nyong gagawin, ipapasok nyo to dito, tapos dito. Ayan, pagtyagaan nyo lang. Ayan, binatin lang natin. Medyo maigpit lang. Ayan, kabit na natin agad. Hirap na tanggalin yan. Tapos na. Ayan, wala pang 30 seconds. Nakabit na natin. Ayan, napakadali lang ikabit mga kaalpa. So suggestion ko lang din sa inyo, para hindi kayo mahirapan magkabit ng spring, kailangan nakatayo yung center stand. So yung ginawa kong dito, kailangan dalawa kayo. Bubuhatin nung isa yung grab bar para may angat ito. Tapos, di ba nakahiga yan, ipapaganyan nyo na lang. So igaganito nyo na lang yung center stand para tatayo siya. So kailangan dalawa kayong mga kalpa. So tinanggal ko na lang din ito kasi kanina nahirapan ako tanggalin. Ginagamitan natin siya ng technique. So ito, kahit hindi nyo natanggalin yung bolt dito sa may kable, ikakabit na lang din natin yan. So ulitin ko, kahit hindi nyo na ikabit ito. So yan nga mga kalpa, tapos na nga natin ma-install yung Salaya center stand na pure stainless 304. Kasama na yung ehe, tapos itong spring, meron na rin siyang stopper dito na rubber. Tapos nakabit na rin natin itong Takigawa na pang version 2 tsaka version 3. So ito, nakabit na rin natin yung spring. So hindi lang nakabit natin yung bolt dito, no. So ito yung Honda Click natin, Indo concept mga kaalpa. Ayan. So kung makita ninyo, nakasetup na rin tayo. Ayan. So ulitin ko mga kaalpa, nasa 2,500 plus lang itong center stand natin, no. So kung gusto ninyong bumili, iwan ko yung link dyan sa baba, no, sa pin comment tsaka dyan sa description box, para pagka gusto ninyong umorder ay rekta Shopee na kayo mga kaalpa. So yan mga kaalpa, sana nakatulong itong video natin. Lahat ng mga sekreto pinakita natin lahat. So sa mga ibang shop, hindi nila sasabihin sa inyo, no, napakadali lang, basta may mga tools lang kayo, ayan, makakatipid pa kayo. So yung iba, singilan nila rito nasa 500 to 600, depende kung mahirap tanggalin yung ehe ninyo dun sa may center stand, no. So dito nakatipid na tayo. Yung ipang labor natin, ipang bibili na lang ulit natin ng bagong pyesa, sayang pa yon. So ulitin ko, i-drop ko yung link dyan sa baba kung saan natin siya binili, at i-click nyo na lang din yan. So rekta Shopee na kayo. Yung ibang shop kasi
or yung mga ibang vlogger, hindi po nila binibigay yung totoong link. So binibigay nila yung mga ads, yung kikita sila. So tayo, transparent tayo, binibigay natin lahat ng mga mahalagang detalye tsaka information. At dito na nga magtatapos yung video tutorial natin kung paano mag-install ng side stand tsaka center stand. At huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin para pagka nag-upload tayo ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated mga kalpa. And thanks for watching. I know gold is not enough.